Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano naman ang makikita natin sa first reading of the day today. Today is Tuesday, a very powerful day to each and every one of us. Ayan. So, pipili po tayo, no? Ayan. Nabalasahin muna po natin, maigi. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, nabalasan na po natin. I hope napanood nyo na po yung first and second reading kahapon bago po kayo tumalon sa first reading of the day. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lack of balance. Sa nakikita ko po, nawala ng balance ang buhay nito simula nang mawala ka sa buhay niya. Kung wala ka po sa buhay niya, hindi niya po alam kung paano niya mababalanse ang bawat buhay niya. Sa totoo lang po, hindi po nito talaga kaya na mawala ka sa buhay niya. Ngunit may mga ibang tukso lang po talaga na o ibang pangyayari sa buhay niya, malulungkot na mga pangyayari sa buhay niya na kinailangan niya po ng space at talaga pong naguluhan po siya sa takbo ng kanyang buhay, no? Parang pag-give up na po siya sa buhay niya, overwhelmed siya sa lahat ng problemang dumarating sa kanya ngayon. Hindi man po niya inaasahan o hindi niya po inaasahan ng mga problemang dumarating sa kanya. Ang akala niya po na things will be okay, everything is gonna be okay, pero palala po ng palala ang lungkot nito, ang emptiness nito, emotional loss. Kaya ayan po ang nakikita ko, pag-give up po itong person na ito. Somehow, naiisip ka po ng person mo. Kung may anak po kayo, naiisip niya rin po pati ang anak nyo. Pero sa totoo lang po, magulong-magulo po ang isip nitong taong ito sa ngayon, no? Hindi niya po alam kung bakit at saan o paano siya magsisimula sa bagong buhay dahil talagang hindi niya po alam kung saan siya kukuha o huhugot ng lakas para maging masaya. Palagi po silang nagka-clash ng interest ng mga ibang tao sa buhay niya. Hindi po maayos ang relationship nito sa kanyang third party or sa kanyang mga ibang kapamilya, no? Galit po sa kanya yung pamilya niya. As a matter of fact, hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya dito. Selfishness and jealousy, may insecurity din po akong nakikita, no? And somehow hindi niya po alam kung paano po niya tatanggalin yung kanyang pagiging selfish o makasarili, no? Parang ang gusto niya po kasi lagi is all about
themselves, no, either himself or herself, no, parang napaka-selfish po niya na minsan ang iniisip na lang po niya ay yung sarili niya. Nagkakaroon din po siya ng pagsiselos every time po na may nangyayari sa yung maganda. Nagkakaroon po siya ng insecurity at selos factor, no. Dahil ang gusto po nito, hindi ka po mabubuhay nang wala siya o siya pa rin po ang priority mo sa buhay. There is this depression, ano? May depression po siyang nararamdaman. Hindi niya po alam kung papaano po ito lahat. Pero sa totoo lang po, napakalungkot po nito, no? Depressed po siya sa buhay at talagang hindi niya po aakalain talaga kung ano man po ang nangyayari dito, no? Punishment and excess pride, sa totoo lang po ay may takot po siya, no? May takot po siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Parang pakiramdam niya po ay binabalikan siya ng tadhana, binabalikan siya ng karma. So sobrang ma-pride po ng taong to, hindi niya pa po pinapakita na apektado siya at parang ang pinapakita niya lang po ay chill lang siya at okay lang siya at ikaw pa po ang sinisisi niya sa mga nangyari sa inyo o pakiramdam niya ikaw po ang pinapalabas niyang may kasalanan. Bakit niya po nagawa ang lahat ng bagay na ito? Naging greedy po kasi siya, no? Naging sobrang greedy siya, naging greedy siya, para siyang hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa sarili niya. Parang ang pakiramdam niya po ay kinakarma talaga siya, no? Kinakarma siya at talagang hindi niya po maiwasang mag-self-pity at times, no? Parang feeling niya siya pa rin ang kawawa. This is laging all about himself or herself, no? Parang ang lagi niya pong tingin ay sa mga susunod na panahon, siya pa yung biktima, parang siya lagi yung may kasalanan, parang siya lagi yung ape na ikaw lagi ang may kasalanan. Parang iniisip niya na kaya siya nagkakalungkot-lungkot ng ganyan ay dahil po sa'yo, no? At naiisip niya po talaga ngayon ay nalulungkot po siya at hindi niya po maintindihan ang sarili niya. Parang there will come a time na ito ay lalapit sa'yo, hindi man po sa ngayon, pero dandaan mo po, lalapit at lalapit din sa ito. Naghahanap lang po siya ng tamang timing. So, that will be our title, no? Lalapit at lalapit siya sa iyo. Naghahanap lang po siya ng tamang timing para sa inyong dalawa. Ngunit, nasa sa iyo po yan, no? Kung gusto mo pa rin po siyang pagbigyan, ano, may mga iba po sa inyo na nakikita ko na nagkamali lang naman po, pero may iba po sa inyo talagang nakikita ko na talagang medyo may makasarili po talaga, greedy ang taong ito, no? So nasa sa inyo po talaga yan kung gusto nyo pong balikan ang taong ito, no? So nakikita ko po sa health niya, up and down siya, no? Minsan nade-depress kasi talaga to mentally, ang health niya yung hindi ayos, no? Pakiramdam niya lagi siyang nanghihina, lagi siyang may sakit, no? Pero sa iyo po meron pong unexpected good luck na parating sa iyo, no? Makikita mo po dito na parang ang ganda po nung mga mangyayari sa susunod sa buhay mo if you will just let go of the negativity and you just focus on the positive side of life. Bakit nangyari sa iyo to? Lahat po ay marirealize mo in time, no? Hindi po sa lahat ng oras talaga ay parang hindi po sa lahat ng oras ay talagang masaya siya, no? Pinapakita niya lang po talaga yan na masaya siya. But the truth is, ang lungkot po ng taong ito. There is this confusion, no right choice. Sa totoo lang po ay talagang sa nakita ko po dito ay napaka-confused po niya. Gulong-gulo po ito sa isipan niya. Hindi niya po alam kung ano yung tamang choices sa hindi tamang choices. Hindi niya po alam, nakakaramdam siya ng guilt, no? Most of the time may guilt din tong nararamdaman. Pero hindi niya po alam, pati doon nako-confuse siya kung guilt feelings ba yun, pagmamahal ba yun, or ano, hindi niya po masigurado, no? Sa totoo lang po, hindi niya po alam. There is hard work, responsibility, masipag ka po, no?
lahat po kinakaya mo at lahat po yan ay babalik sa'yo, liglig, siksik at umaapaw. No? Lahat po ng blessings ay pwedeng dumating sa'yo anytime soon. No? May mga darating po sa yung blessings and rewards na hindi mo po minsan napapansin kasi po masyado ka pong focus sa pains na nararamdaman mo. Greedy, naku panay greedy, no? Talagang naging greedy po siya. Yan po ang malaking kasalanang nagawa niya, no? Ang maging makasarili, ang hindi isipin ang pakiramdam mo na parang sarili niya lang po, all about himself or herself. Parang lahat na lang tungkol sa kanya. Kaya sana po ay mabago daw niya ito, pero hirap na hirap din po siya. As a matter of fact, hindi niya po alam saan talaga siya magsisimula. Pero nagkakaroon din naman po siya ng hope, no? Na someday dahil sa pagmamahal, baka maibago niya pa itong ganitong klaseng ugali. Pero sa ngayon po, distracted siya and lack of rewards, no? Wala po talaga siyang blessings ngayon. Meron po ako nakikita dito na lack of rewards. Hirap na hirap din po siya ngayon financially at paano po pagkakasyahin ang kanyang income, no? Or kung ano man yung perang dumarating sa kanya. Marami po siyang ambition and desires, pero hindi po ito nagkakatotoo, hindi niya po ma-reach ito, no? Sa totoo lang sa ngayon po ay mas hirap po siya talaga at hindi niya po alam hanggang kailan po siya mai-stuck sa ganitong klaseng sitwasyon, no? Na feeling niya po ay ayan yung sinasabi ko, there's loss, grief, self-pity, na nagse-self-pity po siya sa sarili niya, no? Pakiramdam niya po anytime gi-give up siya, pakiramdam niya anytime ay makakarma siya. Praning na praning po ito na nakakarma na talaga siya at iniiwasan niya po yung ganong pakiramdam. Alam niya po na pinag-uusapan siya, iniintriga daw siya, no? Yan po ang nakikita niya sa totoo lang. Win at all costs, unbridled ambition. Ibig sabihin, ito nga, marami siyang ambitions and desires, pero hindi pa rin po niya napapaglabanan, no? Talo pa rin po. Win at all costs, gusto niya pong manalo sa kahit na anong paraan, kahit na paraan na makakasakit sa ibang tao. Pero unbridled ambition, meaning hindi niya po kaya, no? Matupad ngayon yung mga pangarap niya. Meron po siyang matinding emptiness and emotional loss. Yan po ang nakikita ko sa kanya ngayon. Meron siyang emptiness and emotional loss na hanggang ngayon po ay dala-dala niya po at hindi po niya matanggal-tanggal sa sarili niya. Ito po yung kanyang kinalulungkot talaga, no? So that's it for your first reading of the day. I hope na nag-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko po kung ano po ang feelings nyo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that and be grateful for that. Dahil nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas. Maraming salamat po sa inyong lahat at I hope na marami rin po tayong matutulungan sa ating mga lolos at lolas sa kalye. And thank you also for not skipping ads, lalo na po sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. Kalimutan nyo muna po ang lahat ng parating sa inyong birthdays, anniversaries, Pasko, bagong taon, especially Valentine's Day. Just focus for today. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. And you sleep, no? And then tomorrow is another day. Ganun din po ulit ang gagawin nyo. And one day, you will realize nakasurvive pala ako. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And,
sobrang nagpapasalamat po ako dahil kahit napakaraming tarot card readers ang naglalabasan, patuloy niyo pong sinusuportahan ang ating channel at talagang inahanap niyo po at inaabangan niyo po ako sa araw-araw. Kaya nga po sabi sa inyo, huwag kayong malungkot because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag niyo po kakalimutang magpasalamat na tayo po ay buhay at malakas at malayo sa anumang karamdaman. Alam niyo po, life is really too short, no? Ilang araw na po yan ngayon. I am so sad that one of my friend passed away. Tapos kagabi po, nung umattend ako ng yung sa aking kaibigan din po na yung tatay niya namatay, lahat ng katabing mga punerarya doon na mga rooms ay ang babata po, 35, 46, 45. Oh my God, sabi ko pabata ng pabata ang nasa punerarya. And ito lang po, napakadami pong namamatay. So isang blessing po, pinakamagandang blessing po ay safe ang ating mga mahal sa buhay, pamilya. Tayo ay buhay pa at binibigyan ng Diyos ng pagkakataong ayusin ang ating mga pagkakamali at mga buhay na hindi natin maayos. Okay, maraming salamat po and God bless you all. Bye!